Grabe pala pagkasalanta nyo. Talagang literal na umusok. Papalaban tayo dito ah. Tanong nito kung ilang pira. Uy, grabe talaga siya oh. Putol na putol oh. Kakatapos na natin gumawa ng live fit na 1000.2. Ngayon, ito, next muna natin to. Ito, mga last year pa natin nagawa to eh. KPM 8000 or Kistler na professional power amplifier. KPM 8000 model. Okay, shout out and then maraming salamat sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Parang alam ko galing Taguig pa ito eh. Hindi ko lang gaano ma-recall. Okay? Issue nito ay ito, tinanggal ko na agad yung takip para matesting ko na. Umilaw lahat ito. Signal, peak, DC temperature. And then visual check ko. Ayan oh, tosta. Natusta siya. Oh. Yan, sunog yung kabilang side. Ito, malamang good to. Kaya pansin nyo, tinanggal ko na agad yung tornilyo. Nung nakita kong sunog, tinanggal ko na agad yung tornilyo kasi yun pa rin naman ang patutunguhan eh. Okay? Ayan, pakita ko sa inyo ayan, naka-plug in na yun doon may valve. Ito guys, idea ko sa inyo, kapag nagto-troubleshoot kayo, lagi kayong gumamit ng valve. Huwag kayong magpapasiguro, nahirap na. Pansinin nyo. Ayan oh. Umiilaw lahat. Yung kabilang channel is good. Okay? Ayan, yan yung babanatan natin. Okay lang kahit sunog yan. Yung kabilang side naman buo pa eh. Meron pa tayong mapagkuhanan ng ideya. Okay? Ngayon, tanggalin ko tong channel 1 tapos troubleshoot na natin. Kalasin na natin lahat ng masira. Hanapin natin yung mga sira. Okay, pero bago yan, ano pa ba? Promotion muna tayo agad, siyempre. Goal natin ngayong taon is 100k subscriber. Okay, goal natin ngayon 100k subscriber. Sana makamit natin yun. Sana makamit ko. Sa pamamagitan ng tulong nyo, siyempre. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe ka, pinutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video, isang beses, dalawang beses, okay? And then, huwag kalimutan i-share yung mga video natin. Ngayon, tanggalin ko muna ito kasi daming kable na nakakabit. Okay, grabe pala pagkasalanta nyo. Talagang literal na umusok. Papalaban tayo dito ah. Tanong nito kung ilang pira. Uy, grabe talaga siya oh. Putol na putol oh. Tanong nito kung ilang pirasong nadali na output. Okay. Wala, ano pa ba? Ipapakita ko pa ba sa inyo ito? Ito, tanggalin ko na alas lahat na nasunog na yan. Tapos, bunutin. Tapos, check ko itong mga output. Malamang sira yan. May mga umusok eh. Okay? Kabilaan. Hindi ko na ipapakita kasi haba lang yung video natin. Bad news. Ubos lahat. Sa kabilang side na to, ubos to lahat dito. Output. Putik na yan. Wala pa namang, ay may fuse eh. Pero parang hindi naputol yung fuse. Bira na yan. Pansinin nyo. Ito, nakahang na to yung may 470 ito nakakunik sa may base niya eh. Tinanggal ko na rin. Ihang ko na rin yan. Pansinin nyo. Short. Ito, short. Ito, shorted. Grabe naman to. Short. Short. Basta lahat to ubos. Ubos tong kabilang side. Ito sa kabila, may mga nasunog. Malamang, dali rin to dito. Grabe naman to. Tapos tong mga drive nito, sigurado si back to. Okay, tanggalin ko na muna lahat yan. Wala, ganun talaga eh. Nandiyan na eh, yan ay lumabas sa tawas eh. Literal na ubos. Yung output, may naiwan naman na isang piraso. Ito to. Tapos isang MGA na 340, 350 yata ito. Tapos itong 1837 ito. May naiwan pa naman. Tapos lahat na yan sira na.
Pati yung bloke, open lahat yan. Tapos yung 3.3 ohms. Tapos yung ibang 470, si back din. Grabe oh. Nanlinis dito. Dito pa lang tayo sa may kabilang side niya na. Wala pa sa may kabila. Tapos dito, may nagaganda putol na linya. Okay, jajampiran ko muna yan. Tsaka magtanim ng piyesa dyan. Grabe talaga pagkasalanta nito. Parang hindi bumigay yung fuse eh. Ayan ang pinagtataka ko. Okay, tataniman ko muna. Tataniman natin ang bloke ito. Tapos mga 3.3 tapos yung 470 taniman ko muna. Tapos lagyan ko na ng output. Bahala na. Tsaka ito yung mga nasunog ito, palitan ko muna. Tapos double check ko pa. Yung mga diode nito tapos yung mga transistor. Panto, hindi biro yung sira niya. Overtime dinala ko dito sa may bahay na. Kasi para bukas, salpak na lang sana or kunti na lang problemahin natin kapag nakuha na natin lahat ng sira. Another bad news ulit. Literal na ubos naman to, kabilang channel ulit. Grabe. Ubos, open lahat ito. Open din lahat itong bloke na to. Ito, short lahat. Short din lahat. Grabe naman yung pagkasalanta ng board nito. Masakit-sakit sa bulsa ni bossing to. Pakita ko sa inyo. Ito, wala ng wala ng 470. Wala ng 3.3. Wala ng 4.7 or 0.33. Nakakat na. Okay, kinating ko na lahat ng 3.3 oh. Ngayon, short lahat oh. Short. 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 Oh, short to. Baka ubos lahat to. Baka walang natira. Sa kabila may natira pa isa eh. Okay. Short. Short. Tapos ito. Short din. Ito pang last drive niya ito eh. Oh, open din. Wala na. Open no. Sira. Literal. Lahat. Pati itong bloke literal na sira. Grabe naman yung pagkasalanta. Ito, muntik na mabutas yung board oh. Grabe no. Ano kaya nangyari dito? Nagkadikit siguro yung speaker nito. Tapos pinabayaan. Ano kaya nangyari? Okay, same procedure. Tutin lahat itong mga bloke na to. Tapos palitan yung 3.3 tsaka 470. Okay, tapos tanggalin lahat ng mga sira na parts dyan. Dito na tayo sa may shop ulit. Pinalitan ko na lahat ng transistor to. Grabe talaga pagkasalanta no? Oh, dito. Tapos yung 350, bago na to dito din, no? Kabila, bago din. Hasta halos lahat bago. Lahat ng bloke, open. Bago na lahat yan. 3.3 ohms, tapos 470, pinalitan ko na. Yan, pinapapalitan na natin kagabi sa bahayan. Ngayon, next step na lang dito ay yung lahat ng mga naputol na linya. Tulad dito, may mga putol na linya to. Yung lumiyab yung pyesa, inabot. Tapos ito may transistor pa to dito eh. Alam ko meron pa to dito. Ayan, gayahin na lang natin sa may kabilang side. Ayan, dugtong ko muna yung mga jumper. Tapos palitan ko yung mga pyesa na nasunog. Grabe. Ayan, isang channel lang yan ha. Buti isang channel lang. Kung dalawang channel pa di ito pa lang masakit-sakit na sa bulsa. Okay. Ayo, pasensya na, medyo may maingay na background. May nadja-jammer doon sa may nilad. Hindi natin nadala yung mic natin. Eto na, nataniman ko na halos lahat. Napalitan na natin ang output to. Tapos dito, lahat ng mga pyesa na nasunog is pinalitan natin. Tapos nag-jump tayo. Yung mga putol na linya, nag-jump na lang tayo. Dalawang eto tsaka eto. Tapos dito guys yung nakalagay dito is 3.3 sa code. Yan, 3.3 ano, sa code oh. Pero 2K lang yung nakalagay dyan na value. Mapapansin nyo, diba? 2K lang yan oh. Yan, 2K lang. Baka mamaya nilagyan nyo ng 3.3. 2K lang. Same din dito, 2K to. Yan, paalala lang. Ngayon dito, yung mga nasunog is 10K, 220, 100 ohms, 82 ohms. Same din dito, 470,
10K to 20, 68, 68K. Yan, nandito. Tapos ito, 82 ohms, 100 ohms. Ayan. Tapos dito, si Baktong 5401, hindi 551. Ito, 5401, 551. Kaya pinalta natin to, dalawa. Tapos dito, short, yung 3.3. Yan, bago na to, pinalta natin. Yan, medyo malaki, oh. 3.3, 3.9 volts na Zener. Connected yan, papunta dito, oh. Yan, double check nyo. Ano pa ba? Pasensya na kayo, medyo maingay. Ayan, tapos the rest dito ay na-check ko naman itong mga transistor para namang buo. Sana buo. Okay? Yun lang, wala naman ako dapat ipakita sa inyo na kung paano ko siya gawin kasi lahat naman na nakita ko lang na sira or sunog, yun naman pinapapalitan ko eh. Tapos yung wire na itong ginamp ko, kung saan yung linya na papunta or kadugtong, yun lang maginawa natin. Okay, kaya wala, no need na ipaliwanag or ipakita ba. Ayan, alas lahat to bago lahat ng output. Grabe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 plus 9 18, 18 na transistor. Sa totoo lang, alas naubos yung transistor ko. Tapos drive, may mga drive pa nyo. Okay, ngayon pwede na ibalik to. Ito, inangat ko na nga to. Inangat ko to kasi ginayahan natin ng mga linya na naputol. Okay, balik ko to. Testing ko muna. Naibalik na natin. Bali, actually guys, ito kanina tinesting ko na to. Ayoko rin kasi magsinungaling eh. Tinesting ko kaso pangit yung tunog. Basag yung tunog niya. Okay, ang problema yung itong value na to ay yan, yung MGE or KSA 350. Yung itong side na to, kaso napunta sa dun sa ilalim eh. Diba sira? Meron na akong sira. Ito. Sira isa oh. Yan, sira to, putol or wasak na. Ngayon pinalitan natin yan. Ang pagkakabit ko is pataob. Diba, halimbawa yung pangalan niya is nasa labas. Ito, sa labas. Ang ginawa natin, pataob. Baliktad. Dapat yung pangalan sa loob, ganyan oh. Eh sabi ko ba't ayaw tumunog, basag yung tunog niya. Kinouble check ko, kinalas ko ito. Yung pangalan nandun pala sa loob. Ayan, kaya double check nyo Pan yun, KSA 340 and then KSA 350. Ito naman, stock pa ito buo ito Kaya nasa tama pa rin ito. Yung isa lang yung pinalit natin bago. Baliktad pala. Kaya sabi ko bakit papangit yung tunog niya. Basag, yung pala baliktad. Okay, binaliktad natin, naging okay na. Okay, kaya nga ito tinanggal ko yung sapin kasi kahit baliktarin mo okay lang. Ang importante yung tornilyo is meron siyang bushing and then may sapin siya na insulator para hindi siya dumikit sa may bakal sa taas. Okay, ngayon binalik na natin parehas. Ito guys, yung design pa nito, pahabol ko sa inyo, zero bias ito. Zero bias, magkakaroon lang siya ng biasing once na meron na siyang signal or speaker. Okay, ganun talaga design ito. Ngayon, natin. Okay, normal na wala nang signal, wala na yung peak, wala na yung DC temperature. Ayun lang, wala naman akong dapat ipakita sa inyo or ano man Yun lang yung pinahabol ko na yung sabi ko nga baliktad yung KSA na 350. Kaya double check nyo kapag nagpalit kayo yung pangalan, minsan sa loob yan Yun lang naman binalitan natin. Tapos alos lahat ng output, kumbaga lahat ng sira is palitan. Yun lang naman. Kasi wala naman akong technique na ituturo sa inyo kasi literal na sunog siya di ba? Hindi sa dami ng transistor. Ngayon, may speaker na yan, may speaker. And then, laptop natin, play natin to. Yan. Naka-play na yung laptop natin. Yan, may audio na siya. Kaso lang, mahina naman. And then, natural ito or normal ito sa ganitong design. Sa ganitong unit ba, na medyo mahina talaga yung audio nila kapag nakarekta. Parang dating niya is parang krill. Ayun. Hindi siya ganun kalakas once na wala siyang processor. Pero pag may processor, doon siya lalakas. Kasi walang sensitivity ito. Wala itong sensitivity ng 1 volt, 0.7, 1 volt, and then 1.5. Ano ba yun? Yan, basta wala siyang sensitivity. Kaya medyo mahina yung dating niya. Ayan normal na siya.
medyo may hina ang tunog kasi naka-base pa tayo. Tapos itong channel to, normal na. Medyo mahina lang talaga yung tunog niya kasi nga naka-base tayo. Tapos wala, ganun talaga design ito. Yun lang guys, kapag magsukat ka dito, wala yan, zero bias yan. Ay masusukat ka dito sa may sa biasing na mismo. Okay, pero sa output, wala, zero bias yan. Okay, naging normal na. Ano pa ba? Pababain pa ba natin yung oras natin dito? Yun lang, halos hindi ko ma-explain di ba? Kasi yun lang naman talaga, pinapalitan ko lang talaga halos lahat ng mga sira or sunog. Okay, basta bahala na. Sa dami napakadami ng sira niya. Nakapagtataka na hindi siya sunog na yun, ubos na yung output niya, yung fuse buo pa rin. Yung take na fuse niya, 15 ampere lang naman yung fuse niya, natama lang. Buo pa rin yung fuse niya. Pambira na yan. Okay, hanggang dito na lang. Naway nakapagbigay ideya tayo. May naibigay ba akong ideya? Basta sundan nyo na lang yung tinuturo natin. Magagawa nyo yung unit na ginagawa nyo. And then itong Kistler, madalang din naman na ngayon to. Kahit dito nga sa shop, madalang na lang yung gawa ko na ganito Okay. Sana nakapagbigay ideya tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan lang. Sa mga veterano, baliwala na lang sa kanila ito. Very basic na sa kanila ito. Kung paano gawin itong Kistler na sunog or literal na ubos yung transistor niya. Okay, palitan lang yung dapat palitan. And then wire yung dapat i-wiring. Bago tayo magtapos, siyempre, goal natin ngayong taon 100k subscriber. Sana mabot natin yun sa pamamagitan ng tulong nyo. Isang subscribe, mahalaga na sa akin yun. Kaya kung ikaw nanonood ngayon na hindi ka pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, pinutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo na video, isang beses, dalawang beses kada araw. Okay? God bless and then peace natin lahat.